Ayaw natin sa mga hipokrito. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 7, verses 1 to 8, and I read it for you. Now when the Pharisees and some of the scribes who had come from Jerusalem gathered around him, they noticed that some of his disciples were eating with defiled hands, that is, without washing them. For the Pharisees and all the Jews do not eat unless they thoroughly wash their hands, thus observing the tradition of the elders. And they do not eat anything from the market unless they wash it. And there are also many other traditions that they observe, the washing of cups, pots, and bronze kettles. So the Pharisees and the scribes asked him, "Why do your disciples not live according to the tradition of the elders, but eat with defiled hands?" He said to them, "Isaiah prophesied rightly about you hypocrites, as it is written, 'These people honors me with their lips, but their hearts are far from me. In vain do they worship me, teaching human precepts as doctrines. You abandon the commandment of God and hold to human tradition." Ayaw po natin sa mga nagpapanggap. Yung tipong sa loob ng simbahan, kapag nagdarasal ay tila santo at mga anghel, ngunit paglabas naman sa simbahan o kaya na may pagkatapos ng panalangin, nagmumura, gumagawa ng masama, kabaligtaran sa pinaniniwalaan. Yan po'y tinatawag natin kadalas ay mga hipokrito. Nagpapanggap, nagbabalat kayo, nagsasantu-santuan, nagbabanal-banalan. Marami po ang mga ganyan. Ngunit kung titingnan po natin, ang wika ni Pope Francis, ang simbahan ay ospital ng mga may sakit, na mga may kasalanan. At kinakailangan ng mga taong hipokrito, kinakailangan ng mga may kamalian, ng may kasalanan, ng mga mapagpanggap, kinakailangan nila ang Panginoon. Ang ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito ay isang paalala at babala sa atin na naway magtugma ang ating sinasambit na mga panalangin sa ating bibig at ang ating aktwal na buhay pagkatapos ng pananalangin natin o pagsamba. Paglabas ng simbahan, kumusta ako? Dala-dala ko pa ba ang salita ng Diyos? Yung bang natutunan ko sa misa o sa mga banal na pag-aaral ay ina-apply ko sa aking aktwal na pamumuhay. The Gospel says, "These people honors me with their lips, but their hearts are far from me. In vain do they worship me, teaching human precepts as doctrines." Alam niyo po, pag lalo mong inilalapit ang iyong sarili sa Panginoon, mas lalo ring lumalapit sa iyo ang demonyo. Mas lalo ring lumalapit sa iyo ang pagkakasala. Mas lalong lumalapit sa iyo ang temptasyon. Kaya, habang ikaw ay lumalapit sa Panginoon at mas lalo mong dinadagdagan ng iyong buhay panalangin, ay mas lalo kang kumapit sa iyong paniniwalang babaguhin ka ng Diyos, tutulungin ka ng Diyos. Oo nga, ayaw natin sa mga hipokrito. Ngunit, lagi nating tandaan, tayong lahat ay may pagkakamali at kailangan natin itong iwasto. Kailangan natin ang Panginoon sa ating buhay. Kailangan natin mas lumapit sa Kanya. Ang simbahan ay isang ospital ng mga makasalanan na kung saan ginagamot ng Diyos ang mga kasiraan, ang mga sakit, ang mga kasalanan na mayroon tayo. Ika nga ng Panginoong Jesucristo, ang mga malusog ay hindi na nangangailangan ng doktor, kung hindi ang mga may sakit ang mga nangangailangan nito. Panalangin tayo. Panginoong Jesucristo, maging halimbawa kanawa
ng aming pang-araw-araw na pamumuhay, pagsunod sa aming pananampalataya, sa isip, sa salita, at sa aming aktwal na pamumuhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.